Almin, si Almin, no. Okay. Jibril, yung brother dito, pangalan na. Kasama ni Zain. Si ano? Khalid. Mashallah. Ang galing ah. Anong trabaho niya? Sales sa pabasa. Yeah. Promote ah. Digital. Yeah? Visual Visual merchandise. po. Visual. Mashallah. Inamo. Asan pa yung isa? Meron yung mahirap dito yung trabaho eh. Trabaho ni Zain. Anong trabaho ni Zain? Kemeng. Ha? Wag ikaw. Hindi ikaw. Ay, sorry. Anong trabaho ni Zain? Di ko rin. Magaling magbasa yan. Oo. Ano yung trabaho ni Zain? Scientist to scientist. Ha? Jibril. Chemical engineer. Therapist ikaw bro. Hindi, ikaw. Di ka lang siya, di yun nabanggit. Hindi ko binanggit, Hindi binanggit. Salamat kayo, hindi binanggit. Anong trabaho mo Zain? Sa environment po. Environmental ano? Environmental, para masabihin. Environmentalist. Oo, lahat na mga monitoring, yung quality ng air, quality ng water, He is certified ito. quality ng soil, mga Madaling salita, chemical engineer. Scientist yan. Scientist. Kaya niya gumawa ng... Ka, engineer? Chemical engineer. Pwede kang gumawa ng ano? Kalma stats. Part-time niya lang yung massage. Sad part-time lang yung, yung massage. Bali, napaka-importante ng trabaho ni Zain. Actually, kung intindihin mo yung trabaho niya, dapat mataas na lang yung sweldo nila. Kasi ina-analyze nila yung mga hangin na nilalanghap natin. Like for example, sa park, pupunta sila, may mga gadget sila, kukolektahin yung data. Pag sinabing sobra na sa pollution, tama. tigil muna yung park na yun hanggang ma-refresh ulit. Meron silang mga inaayos na Currently po meron pong project ang MOPH. May mga air quality monitoring sa kagaya nitong Mantura Park or Montasa Park. Project ng MOPH yun na minomonitor air quality nung mismong park. Tama po yung sabi nyo. Kapag kunyari dusty yung area or ma-sandstorm, ni-report po yun sa Ministry of Environment. Tapos nagbibigay ng alarm sa sa Al Jazeera or sa anumang naman. isipin niyo yan. Ilang tao na na-meet ninyo sa tagal ninyo dito sa mundo, ganyan yung trabaho. Ha? Marami kong na-meet na tao na mahangin. Hindi na gumonitor ng quality ng hangin. Monitor ng hangin, ano? Akbar, no? So, ang purpose natin, bakit nagiging sunna natin na magpakilala, kasi sabi pa ni John Donne, no man is an island. Ibig sabihin, dito sa mundo hindi ka talaga magsosurvive mag-isa. Eventually kakailanganin ng ibang tao yung skills mo or mangangailangan ka sa kanila. So kahit yung trabaho, yung experiences, yung hangarin, dito natin nabubuo yung pagkilala natin sa mga kasama natin. Diba? Like for example, sabi ni Ustad Jamal, anong gustong mangyari ni Ustad Jamal? Asawa ng pangasa. Da'wa. Ha? Mag-asawa. Alam niyo, anong gusto ni Ustad Jamal na mangyari sa buhay? Da'wa. Ha? Pagpatuloy mo. Pagpatuloy yung dawa, mashallah. So, kapag makakasama natin si Ustaz Jamal, maririnig natin yan, bukang bibig niya, dawa, yan yung... So, kapag meron tayong problema or meron tayong guidelines na gustong matutunan sa pagdawa, punta tayo kay Ustaz Jamal. Kasi basic sa Islam, ang turo, ano? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. So magtanong kayo sa mga taong expert sa kanilang mga fields kung meron kayong mga bagay na hindi nyo
Hindi ka pwedeng magbali ng leeg. Nakita niyo yung nag-viral na ginano niya yung leeg ng kabarbero. Di ba? Dito tayo kaysin pag sa mga ganun. Bali-bali, di ba? Kapag ka nabali na talaga, tawagin natin sino? Si Almin or si? Ambulansya na. Sino? Si Si Amir. Hindi ito lang sarap po. Yan, ito si Amir. Di ba? Ganun lang yun. Kapag meron tayong problema sa ating recitation sa Quran, puntahan natin sino? Sheikh Zaki. Ngayon kapag meron tayong gustong sa Pilipinas, magsa-social media na tayo kasi part ng pagpapalago ng ating da'wa, hindi po pwedeng salita lang. Yung scope na pwede natin i-maximize yung reach ng ating da'wa, kapag wala tayong gamit na social media, limited. So sino pupuntahan natin? Khalaf, automatic, 'di ba? Siyempre kung meron ng konting ano 'yun, yung kay bro Khalil, pag kinakailangan na may pera konti, si Khalil na yung pupuntahan natin, 'di ba? Ano 'yun? Visual merch. Ano ginagawa nun, bro? Ano po sa retail lang po yun sa mga display. Anong ginagawa? Ibig sabihin, kailangan alam mo saan ilalagay yung mga, Yung mga 'di ba? Pagpapasok ka, dinidesign 'yan. Akala ninyo, yung mga supermarket na 'yan, pagpapasok ka, randomly dinesign nila, hindi. Sometimes pinag-aralan nila yung psychology ng tao, yung customer. Pagpapasok ka, kaya kung mapapansin mo, may mga paleta silang pinapalitan, magbabago-bago, hindi siya magme-maintain sa isang rack o ano yung tawag nila doon, di ba? sign. Oh. Shelves. Meron silang disenyo para maengganyo kang bumili kahit hindi mo kailangan. Ano yan? Ano din yan? Pinag-aaralan, engineered marketing na papasok sa psyche ng tao, bili na minsan dumadami na lang sa bahay na hindi naman natin kailangan. Sa sobrang galing nila magbenta. Okay? So, again, importante na makinig tayo keenly sa mga sinishare ng mga kapatid natin. Marami tayong matutunan sa kanila. Hindi always yung learning nasa loob ng eskwelahan, sa loob ng classroom, minsan sa pakikinig mo sa mga kasamahan. Alam nyo, may mga experience tayo na yung matinding pinagdadaanan ng mga kapatid natin, shinare nila sa iyo, tapos marunong kang makinig. Laking learning yun. Kasi hindi mo na gagawin yung gagawin yun. Diba? Kapag narinig nyo nagkwento si Yasser tungkol sa pamilya ng dalawa, anong matutunan nyo dun? Diba? Ha? Hindi pala mahirap. Oh, hindi pala mahirap. Oh, laki-laki ni Yasser, oh. Kaya niyang dalawa, oh. Diba? Gusto pa nga pangatlo, eh. Basta may right intention. Diba? Clarify pa ni Bagadyong Ibrahim kung ano yung right intention. Okay? Tulad ng bungad natin kanina, ang pinaka gusto natin is meron tayong contribution. Meron tayong plano na hindi natin ma-achieve unless magtutulungan tayo sa isa't isa. Okay? So sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako nga pala si Mex. Yung pinaka-original na pangalan ko talaga. Kaya mahal na mahal ako ng mga Egyptian. Kahit sana ko pumunta rito sa Qatar. No, Al-Masri. So yung Egyptian na dating nagtatrabaho ko sa palasyo sa kapatid ng Amir na si Sheikh Joan, tuwang-tuwa sila sa akin dahil sa pangalan ko. Kaya nga kayo mga tatay, ingatan ninyo yung pagpangalan sa inyong mga anak. May nisbah
meron siyang konting percentage sa pagbigay nyo ng pangalan ninyo sa inyong mga anak. Dati-rati, yung style ni na Saud, ipagsama yung pangalan ng tatay at saka nanay, bubuuin na walang meaning. Diba? So ngayon, binigyan tayo ng pagkakataon na nandyan sina Sheikh Raqib na magtuturo, handa kahit hindi mo bayaran. Allahu Akbar. No? Tayo yung lugi sa galing ni Sheikh Raqib. Hindi natin igagrab yung opportunity na ready. Mag-schedule ka lang. Tayo yung lugi, mga mahal na kapatid. Sa akin, problema pa kayo. Sheikh Raqib, mashallah. Ha? Anytime, kung gusto niyo mag-schedule. Isa ng example, si Khalaf. Sa magandang nafe-feel niyang pagbabago sa kanyang Arabic. Dahil sa, hindi naman natin inano si Sheikh Raqib, pero mas maganda, i-grab niyo yung opportunity. No? Sheikh Dams, marami tayong matutunan dyan sa kanyang pasensya. Nagkakagulo ng lahat. Ha? Lahat. Panic na. Okay. Sahih? Correct. Nakarecord ba yan? Harap pa ako ng harang dito. Mashallah. So, again, tulad ni na Dato Jibs, dati-rati, hindi mo talaga maririnig yung boses. Ngayon, mashallah, nagulat ako. Kahit may camera, ang dami nasabi. Kalmong-kalmong ko. Akala ko magle-lecture na nga. Allahu Akbar. Inshallah, ganun din po yung gusto natin kila Jamil, inshallah sa future. Dahil isa yan sa mga jamaa natin na napaka mahinahon. Pero meron siyang mitiin. Sabi niya pa, gusto kong maging parte ng pagbabago. Ang nakikita niyang daan sa kanyang mithiin ay maging politician. So lahat po tayo meron tayong mithiin, magiging successful tayo kapag nagtutulungan tayo. Matagal pa ba yan, bro? Tapos na po, tapos na. Tapos Pwede na tayo? Alhamdulillah. Anong hangarin mo sa buhay, Ustaz? So ako po ay from Zamboanga City, tulad ni Narad. Bakit next? Kasi sa Zamboanga maraming Zamboangueño. At yung mga katulad namin mga born Muslim, para maging in, dapat pangalan mo medyo Kristiyano din. So Mex, yung iba pinsan ko si Dave, yung isa si Mark. Ano yung Fernando? Ha? Fernando ay from my mother's side. So ang mother ko ay origin talaga ng Zamboanga na nagbalik Islam before pa man ako ipinanganak. Yung mga Kristiyanong Zamboangueñong sarado, ito sa linya na po ng tatay, ng nanay ko. So, Ano yung mga Chabacano? yes, so ano yun, kahit walang pinaniniwalaan, pero yun ang kinagisnan, mamamatay ng ganun. So, alhamdulillah, sa mother ko, natuto ko ng Zamboangueño, yung broken Spanish. Sa tatay ko naman, originally from Tawi-Tawi, mga peace and loving people. Kami mga ano. Pero, sa tagal-tagal ng, ibig sabihin ng